highest official ng bansa, dapat nagtatrabaho. Hindi naman yung pagsiksikan ka rin dun sa ano, siyempre, dapat mauna ka, so mag-helicopter ka. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na dyan. With evidence na ko hindi pa rin natatapos itong bangayan, diskusyon tungkol sa pag-helicopter ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang kanyang pamilya, sina Vinny at si First Lady Liza Marcos na pumunta sa Coldplay concert. Talagang hindi tinantanan na maraming netizen. Ano ba ang rason? Bakit nag-helicopter sila? Ganun lang ba? Kasimple ang rason ni Pangulong Bongbong Marcos na samahan ang kanyang bunsong anak? Ilang taon na ba ang kanyang bunsong anak? Bakit ba nga kailangan niyang sumama? Sabi ng iba, family, ano yon, private, ano yon, kasiyahan ng pamilya, kailangan nating respetuhin. Si Pangulong Bongbong Marcos, kasama ang kanyang family, nag-enjoy sila. Kasi kailangan din ng time ng ating Pangulo na mag-relax. Ano ba kayo kabibig? Ganun na ba kakita ng mga utak nyo? Kailangan ni Pangulong Bongbong Marcos mag-relax. So kailangan niyang pumunta sa Coldplay concert. Kasama niya ang kanyang anak, sumama sa First Lady Liza Marcos para magsaya. Grabe naman kayo, puro lang trabaho si Pangulong Bongbong Marcos. Wala naman nag-question, naging masaya siya. Wala naman nag-question na pupunta sila sa Coldplay. Sana hindi ginamit ang helicopter. Pagmamayari yan ng Pilipinas. Nako, grabe kayo ha. Ito si Miss Rowena Guanzon na talagang in-explain niya. Talagang meron siyang okay lang, walang problema. Pero bakit? Bakit pagmamayari ng Pilipinas sa helicopter ang ginamit nila? Hindi ba sila pwedeng mag-rent ng private chopper para pumunta doon? Kailangan ba talaga pampubliko or for public use only na chopper ang gagamitin nila? Magkano ba ang gasolina ng nagastos? Sino ang magbabayad? Si Pangulong Bongbong Marcos lang ba magbabayad or tayong lahat na taxpayers? Panoorin nyo ang video ha. Huwag masyadong hindi tayo close-minded sa mga pangyayari ngayon, okay? Ikaw nga, react na sobrang mahal ng presyo ng bigas. Watch this video. Helicopter. H-E-L-I-C-O-P-T-E-R. Ha? Spell. Helicopter. Ang galing-galing niyang mag-helicopter na papunta ng concert sa Coldplay. Gamit ang helicopter ng gobyerno. Kano kayang doon? Gasolina doon? Hindi lang yun eh. Yung bang ni-expect mo? Siyempre, di ba, highest official ng bansa, dapat nagtatrabaho. Hindi naman yung pagsiksikan ka rin doon sa siyempre, dapat mauna ka, so mag-helicopter ka. Di ba? Parang sama naman sa panlasa yun. Ang dami namang problema ng Pilipinas. Nagpo-concert, presidente natin. Sir naman, abay, mag-overtime naman kayo. Lagi naman kayo ng abroad. Mag-overtime naman kayo ng trabaho. Basahin yan, intindihin niyo yung mga problema at proposal sa inyo. Talagang helicopter. Kasi nasana yan sa British, di ba? Kaya yung rock band na British hindi niya talaga matiis na hindi niya makita. Kasi di ba nag-aaral siya noon doon. Baston pa nga tsaka costume niya gano'n. Pang talaga British, may tall hat, di ba? Kaya survey nga, di ba? Kalahati sa Pilipino sinasabing mahirap sila. Pero parang kung umarte itong ating opisyalis, parang kala mo hindi tayo mahirap na bansa. Hello. Seryosohin nyo naman trabaho nyo. Napanood nyo na. Eto galing kay
Teddy Casino. Don't tell me exempted ang helicopter. Or baka naman recalled na ito at hindi lang tayo informed. Administrative Order number 239S 2008 issued by then President Gloria Macapagal Arroyo. Ito yung Section 2. Sabi dito, the use of government vehicles for private social functions such as receptions, balls, theaters, and for other personal purposes is absolutely prohibited. Likewise, use thereof by the spouses, children, relatives, friends, and the like of the officials entitled thereto, even if the company of said official is strictly prohibited. Dito ha, ano naman itong section number 3, the use of government vehicles by the bureaus and offices shall be authorized only through the issuance of each trip of a serially numbered ticket duly signed by an authorized official. Ito naman, section number 2 is all about yung private social functions. Private social functions naman pagpunta ng concert Pangulong Bongbong Marcos sa Coldplay, di ba? So sabi naman mga ilang nation, pagbigyan naman natin si Pangulong Bongbong Marcos kasi kailangan niyang kailangan niyang magpahinga, mag-relax. So baka sa sobrang busy ng kanyang trabaho, wala na silang way para makapunta agad-agad doon sa Coldplay concert, baka magsimula na, baka malate sila. So ginamit nila ang chopper or ang helicopter ng Pilipinas. Sabi dito, but then, what are the implications? Who forces this order? Ito daw. Baka kaya nagawa kasi naman walang penalties or of consequences. It's just bawal and then what happens next? Maybe that is how they get around our law. So frustrating daw. Meron ng administrative law or merong order, pero ano ba ang consequences? Totoo naman. Nagtanong isa kung nag-prohibit, or for example, sinuway ng isang politiko itong Section 2. So ano ang pwedeng punishment niya? Ano bang pwedeng consequences? Wala. So this is so frustrating. Kasi pwede naman itong gawin ng ibang mga politiko and they will follow kung ano ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi siya yung modelo Siya ang pinakamataas na official natin. So kung ano ang ginawa ng pinakamataas na official natin ay pwedeng i-follow na yung mga hanggang pinakamababa hanggang sa barangay tanod. Pwedeng gawin yun. Kasi sabi niya, nagawa nga ni Pangulong Bongbong Marcos. So kayang gawin namin. Diba? So yun ang mga iniisip ng mga sambayan ng Pilipino natin. Okay? Don't change the fact that he will likely still get away with doing so thanks to the right leverages and connection at his disposal. Sabi ng ibang netizen, pwede namang pumunta ng konsyerto si Pangulong Bongbong Marcos. Marami naman siyang mayayaman, mga friends. Bakit hindi siya nagsabi na, hindi ko gamitin ang public chopper kasi baka magkaroon ng gulo, baka may makakuha ng picture, baka matanong ako ng maraming tao. Pwede naman akong mag-rent or pwede akong humingi ng tulong ng mga private friends ko, mga businessman, mga yaman na pwede makagamit sa akin ng mga private shoppers. Pwede naman ganun, diba? So, baka hindi lang talaga nakita ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang epekto nitong paggamit ng public shopper na papuntang konsyerto. Buti man sana kung public chopper ginamit papuntang Mindanao or ginamit para pumunta sa mga lamay nung nasawi sa baha or kaya yung nasunugan sa anong parte ng Pilipinas. So, walang problema iyon kasi it's for the people, by the people, and for all the people. Pero ito, pumunta lang sa concert, nagsaya, tapos gusto lang samahan ang bunsong anak, ganun lang. So, kaya nga, may karapatan tayong magtanong. Diba? Yung iba kasi, binabawalan tayong magtanong. Sabihin na para maging masaya ang Pangulo, yun lang. Bigyan natin ng chance ang Pangulo maging masaya. Pero we have the right to speak up. We have the right to ask question. Bakit? May other ways naman na pupunta doon. Kasi traffic kabibig. So, kailangan nagmadali ang Pangulo. Baka malate. Bakit distinguished guest ba siya? So, yun lang ang kabibig ng ating latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Sabi pa na iba, what can we expect really? And after a week or this issue will be dead like 203 billion tax issue. Same. Let's just wait for the next issue kung ano pa ang pwede nilang i-cover up sa People's Initiative Program Campaign. Pera, incentive drama. Ay, nako. Nako. Yun lang, kabibig. Bye, everyone. See you next time.